Memphis Grizzlies versus Golden State Warriors game preview and injury report. Ang action sa basketball ay bumalik sa Memphis. Ang Memphis Grizzlies ay magho-host sa Golden State Warriors sa isang mahalagang laban sa Western Conference. Parehong koponan ay nasa mahigpit na labanan para sa playoff spots na nagpapataas ng kahalagahan ng sagupaan na ito. Ang Grizzlies na kasalukuyang nahihirapan ay desperadong gustong tapusin ang kanilang sunod-sunod na pagkatalo, habang ang Warriors ay nasa magandang momentum at nais palawigin ang kanilang winning streak. Para sa Memphis Grizzlies, kung hinahanap ng Grizzlies ang kanilang laro, parang naghahanap ng wifi sa basement, may signal pero hindi matatag. Simula nang umalis si Taylor Jenkins, mukhang wala pang malinaw na direksyon ang koponan sa court. Si interim head coach Thomas Isalo ay pilit na nag-aayos ng sistema, ngunit sa ngayon medyo magulo pa rin. Ang kanilang huling laban kontra Lakers ay nagpakita ng kanilang kakayahan sa opensa, ngunit sa depensa, para lang silang sumasalo ng bagyo gamit ang payong. Sina Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. at Ja Morant ay ginagawa ang lahat upang buhati ng koponan. Ngunit kung ang bench support ay kasing hina ng isang kaibigang nangangakong tutulong sa paglipat ng bahay pero biglang nakalimutan ito, magiging mahirap ang laban. Dagdag pa rito, may mga iniindang injury ang Grizzlies. Si Brandon Clark ay out na para sa buong season, isang malaking dagok hindi lang para sa team kundi pati sa mga tagahanga na gustong makita siyang umatake sa ilalim ng ring. Si Zaire Williams na maaaring magbigay ng bagong enerhiya sa rotation ay hindi rin makakalaro. Dahil dito, kaunti na lang ang option ng Memphis, parang estudyanteng paubos na ang scholarship. Gayunpaman, kung may isang taong kayang magpabago ng takbo ng laro, si Ja Morant iyon. Ang kanyang bilis ay parang taxi driver na nagmamadaling makapasok sa shift, at ang kanyang dribbling ay kasing trick ng isang taong iniiwasan ang bayarin sa renta. Malaki ang posibilidad na siya ang susi sa tagumpay ng Grizzlies sa mga susunod na laro. Gayunpaman, kung wala ang matibay na depensa ni Jackson Jr., magiging mas mahirap para sa kanila ang manalo, parang mahuli ang isang bihirang Pokemon sa Pokemon Go. Makakahanap kaya ng tiyempo ang Grizzlies upang bumalik sa laban? Isa itong tanong na wala pang kasagutan. Ang isang bagay na tiyak, ang basketball, tulad ng buhay, ay hindi lang puro opensa kundi kailangan din ng matibay na depensa para sa Golden State Warriors. Ang Golden State Warriors ay papasok sa laban na ito na may dalang emosyon mula sa dalawang sunod na panalo, kabilang ang napakalaking tagumpay laban sa San Antonio Spurs. Mukhang mayroon pang mahiwagang alikabok na naipapahid si Steve Kerr sa kanyang team. Ang naging standout star sa huling laro ay si Brandin Podziemski. Ang batang ito na bawat laro ay nagpapaisip sa mga fans ng Warriors na i-google ang kanyang pangalan. Sa kanyang 27 puntos at 7 3-pointers, parang may nakalimot magsabi sa kanya na hindi ito NBA 2K career mode. Ang kanyang kumpiyansang laro ay unti-unting nagpapatibay sa kanyang pwesto bilang mahalagang bahagi ng rotation ng Warriors. Para naman sa mga bigating pangalan, Stephen Curry at Jimmy Butler, hindi naging kahanga-hanga ang kanilang estadistika sa nakaraang laban kung saan pinagsama lang nila ang 26 na puntos. Ngunit sinusukat ba talaga ang halaga nila sa numero lang? Si Curry ay isang sniper na may flair ng isang komedyante, habang si Butler ay may karismang parang si Captain America. Sila ang nagdadala ng enerhiya sa koponan at nagpapanik sa kalaban sa scoring board. Simula nang dumating si Butler mula sa Miami Heat, lumakas ang agresyon ng Warriors. Hindi lang vision ang dala niya kundi pati katatagan sa depensa, at iyon mismo ang kailangan ng Golden State. Nadagdagan nila ang kanilang depensibong aspeto, kaya naman pinapahirapan nila ngayon ang kanilang mga kalaban. Ngunit hindi lahat ay maayos para sa Warriors. Si Gary Payton, isa sa kanilang pinakamagaling na defender, ay hindi makakalaro dahil sa injury sa right thumb. Isang malaking problema. Kung nakapaglaro ka na laban sa isang mandaragit, alam mong mahalaga ang isang maaasahang hunter sa iyong koponan. Si Payton ang taong nagpapahirap sa kalaban at mararamdaman ang kanyang pagkawala. Ito ang nagbubukas ng oportunidad para sa Grizzlies. At mukhang may bagong balita tungkol kay Jonathan Kuminga para sa kanyang status para sa laban kontra Memphis Grizzlies. Ayon sa opisyal na pahayag ng Warriors PR, si Kuminga ay kasalukuyang sumasailalim sa karagdagang pagsusuri at monitoring at nakalista bilang questionable para sa laban sa Miyerkules dahil sa isang pelvic contusion. Bagamat may posibilidad siyang hindi makalaro sa isang mahalagang laban para sa Golden State,
Magandang balita ito para sa fans ng Warriors dahil hindi na ito kaugnay ng kanyang nakaraang right ankle injury. Ang parehong injury na naging dahilan ng kanyang 31 game absence ngayong season. Noong linggo laban sa San Antonio Spurs, napilitan siyang lumabas ng maaga sa laro matapos siyang ideklarang out dahil sa ankle injury. Sa kabutihang palad, mukhang hindi ito ang pangunahing dahilan kung bakit siya nasa injury report ngayon. Malaki ang papel ni Kuminga para sa Warriors bilang ikatlong leading scorer ng team ngayong season. Kung hindi siya makakapaglaro kontra Memphis, kakailanganing umangat ng ibang players upang punan ang kanyang pagkawala, lalo na sa isang crucial na laban habang papalapit ang playoffs. Posibleng makahanap ng mas maraming espasyo para umatake sina Ja Morant at Desmond Bane, at kapag may sapat na puwang ang dalawang ito, siguradong makakagawa sila ng gulo. Para sa Warriors, ito ay isang totoong pagsubok. Kaya ba nilang tapatan ang mabilis na opensa ng Memphis kahit wala si Payton? Golden State versus Memphis head-to-head matchup. Ang labanan sa pagitan ng Memphis Grizzlies at Golden State Warriors ay palaging puno ng tensyon at hindi malilimutang sandali. Ang dalawang koponan ay maraming beses nang nagpakita na kaya nilang magbigay ng kapanapanabik na laban na madalas ay nadedesisyonan sa huling minuto. Ang kasaysayan ng kanilang win-loss record ay pabor sa Warriors na may 57 panalo kontra 52 ng Grizzlies. Last 5 matchups, January 5th, 2025, Golden State Warriors win 121-113 versus Memphis Grizzlies. December 20th, 2024, Memphis Grizzlies win 144-93 versus Golden State Warriors. November 16th, 2024, Golden State Warriors win 123-118 versus Memphis Grizzlies. March 21st, 2024, Golden State Warriors win 137-116 versus Memphis Grizzlies. February 3rd, 2024, Memphis Grizzlies lost 101-121 versus Golden State Warriors. Bagamat mas paborable ang kabuuang istatistika sa Warriors, ang mga kamakailang laban ay nagpapakita ng isang hindi mahulaan na tunggalian. Ang Grizzlies ay may kakayahang lumikha ng sorpresa at idikta ang kanilang bilis ng laro. Ang kanilang napakalaking panalo noong December 2024, kung saan tinalo nila ang Warriors sa score na 144-93, ay isang tunay na nakakagulat para sa Golden State na nagpapatunay na ang pagbaliwala sa Memphis ay isang malaking pagkakamali. Gayunpaman, mas may karanasan ang Warriors at mas matatag ang kanilang performance sa head-to-head encounters, kaya't sila ang mas pinapaborang manalo sa nalalapit na laban. Papabor sa Warriors ang kanilang mas matatag na rotation at matinding opensa, lalo na't nariyan sina Curry at Butler. Ngunit kung makakahanap ng tiyempo sina Morant at Bane, posibleng mahirapan ang Golden State. Para sa Memphis, kailangang matutunan nilang punan ang kakulangan sa bench at patatagin ang kanilang depensa kung nais nilang lumabas na panalo. Asahan ang isang mainit at mabilisang laban kung saan bawat puntos ay magiging mahirap makuha. Malamang na magiging mataas ang total score at ang mananalo ay madedesisyonan sa maliliit na detalye, kasama ang brilliance ng mga individual na manlalaro at diskarte ng mga coach. Sa mananalong team, sila ang aangat sa standing bukas at makukuha ang pang-5 pwesto sa West standing. Kayo mga kaibigan, sino sa tingin nyo ang mananalo? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.